to sa hearing na ito, you are not only representing yourself, you are representing the whole biking community na nakatikim ng pambubuli ng mga four wheels na sasakyan. Kaya nang isipin mo, ha? You're not fighting for yourself. Okay na kayo eh. Nagkarigluhan na kayo eh. Okay na yun. Wala na problema. Na bunutan ka at nakasa ng baril or meron bang incident after na may threat sa pamilya mo? Just for the committee to Wala get the po. perspective. Wala po, Your Honor. So more of the trauma nung nangyaring... Actually po, Your Honor, actually po, Your Honor, nang mangyari po yun eh, nanahimik po muna ako eh. Wala akong sinagot na ano eh. Maski nga kay Jeff Capara sa Channel 2, sinabi ko tapos na kami sa issue na yun eh. So, ang ginawa ko, nang usap ko si Katunying, sabi ko gusto ko makaharap si Ginoong Willie Gonzales. Kasi titingnan ko po kung mayroon pa po ba ako nararamdaman na trauma, takot o galit sa kanya. Pero nung magharap po kami, wala na po eh. Ano na po sa akin, napatawad ko na talaga siya doon sa ginawa niya sa akin po. Thank you, Your Honor. Doon sa police station, were you treated properly ng kapulisan? Wala naman po ako nakita ng mali po doon sa ano po eh. Ginawa naman po nila yung trabaho nila. Hindi naman po ako tinakot doon eh. Maayos po yung pagtrato nila. Okay ka, Bali po, kinakausap po nila ako doon. May binibiro nila ako para lang po mawala yung kaba ko. Pero yung tagal, di ba? Anong oras nangyari yun? Alas 6? Actually po, nagtagal kami, Your Honor, sa traffic sector kasi nga marami pong inaasikaso yung investigator doon, traffic investigator. So yung alas 6, umabot ka ng alas 2 ng madaling araw, okay lang yun sa'yo? Wala kang reklamo? Wala pong reklamo doon, Your Honor. Wala kang iniisip na itong mga pulis na ito? Ay, wala naman po. Ang sa ginawa naman po nila, trabaho po nila yun eh. Wala po akong magagawa. Okay. Trabaho po nila yun. So, sinunod ko lang naman po kung ano yun. So, hindi ka feel threatened doon sa police station, ha? Okay ang pakiramdam mo? Wala po. Wala po ako nakitang mali doon sa pagtrato nila sa akin. Actually nga po, kung galit sa akin po yung isang pulis, ba't pa niya ako ayaing kumain? Kasi nga sabi niya, malayo pa papadyakin mo, kain muna tayo, di ka magkape muna tayo, sabi niya sa akin. So, doon pa, hinangaan ko pa po doon siya sa ginawa niyang yun eh. Actually, bumilba ko doon sa ginawa niya po sa akin na may malasakit siya sa isang ordinaryong taong katulad ko po. Okay. Pagdating sa arigluhan, walang nag-pressure sa'yo na makipag-ariglo? Wala po. Actually nga po, kung talagang sisingilin po ako ni Ginoong Willie Gonzales doon sa damage, isang araw o dalawang araw po, pwede na niya po ko i-text, ito yung babayaran mo sa damage. Wala po eh. So sa akin... So kung sang loob mo, nakipag-ariglo ka? Isang loob po yun, Your Honor. Kasi inisip ko, wala naman pong mawawala sa pagkatao ko kung magpapatawad ako doon sa taong nagkasala sa akin. Nobody influence you? Nobody wala po, Your Honor. Wala po. Ikaw lang talaga? Wala po. Up na gusto mo makipag-ariglo? Wala po, Your Honor. Wala pong pumilit sa akin. Kung gusto mo makipag-ariglo, anong pakiramdam mo? Para bang may kasalanan ka rin? Hindi, nakipag-areglo ako sa kanya, Your Honor, kasi ayaw ko po ng gulo eh. Mahirap po yung... Hindi, aside sa ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng gulo. Apa. Taruhin natin. Apa, sige po. Walang problema doon kung ayaw mo ng gulo. Ikaw ba deep inside your heart, alam mo bang may kasalanan ka sa insidente na yun na humantong sa pagkasa ng baril? Siguro po yung pagkakamali. Ayaw mo na, sinampalok ka sa ulo. Hindi naman po ako nasaktan. So, kinasahan. Yun lang. Sorry po. Do you honestly feel na wala ka talagang kasalanan sa pangyayaring yun? Ang isang pagkakamali ko lang doon siguro, Your Honor, yun talaga ko yung pagtapik ko po sa kotse niya na doon nagsimula lahat to siguro. So, may guilt feeling ka doon sa pagtapik mo sa Opo, kotse kasi niya? kung hindi ko po ginawa siguro yun, hindi kami hahantong sa ganung senaryo po siguro. Okay. Thank you. Now, Mr. Chairman, yes, sorry hindi, ayoko lang pakawalan yon, Mr. Banjo. Kasi sinabi mo di ba, kung hindi mo naman tinapik, dalawa lang mangyayari sa'yo. Opo. Masasagasaan ka o masasagasaan mo yung mga tao, di ba? Opo, yung pasahero. So hindi mo kasalanan yon. Kumbaga self-defense, self-preservation yon na pag hindi mo tinapik, di ba? Iba yung nang inis ka lang na tinapik mo siya kasi nga nagagalit ka sa kanya, yung how do I put it, taking the law into your own hands. Galit ka sa kanya because he violated the law, therefore tinapik mo siya. Iba yon dun sa survival mo kasi. Of course, he didn't know that during that time. But just for the record, Mr. Chair, kasi nga I don't want it to appear na
na survival mo na nga eh, 'di ba? Kasi maraming siklista nanonood ngayon na kailangan matuto din ang mga drivers at ang publiko. Actually no? po, Your Honor, first time ko pong ginawa yun sa buong buhay ko ang magtapik ng kotse. Hindi, napasok lang po talaga sa doon sa bike lane, nagawa ko lang po talaga yun. Dahil wala na po akong choice that time eh. Kahit sino po sa atin, pag nalagay sa ganung sitwasyon, gagawin po yung gagawin ko. Tsaka, alam mo, Mr. Alan Banjola, yung presensya mo ngayon dito sa hearing na ito, you are not only representing yourself, you are representing the whole biking community na nakatikim ng pambubuli